kabilang banda, nakita rin ni Sarah mula sa balita na nailigtas na si Marie Chris. Grabe ang buhay ng babaeng yun. 3 araw na nagpalutang-lutang sa dagat subalit hindi pa rin namatay. Nang makitang nakaligtas ito, hindi maipaliwanag ni Sarah kung anong mararamdaman niya sa kanyang puso. Nakaramdam lang siya ng sobrang pagkabalisa. Nang bumalik si Zephyr, nakaupo siya sa bay window. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Nakita ni Zephyr na masamang pakiramdam niya, kaya hinubad nitong suot na suit jacket. Lumapit at umupo sa tabi niya at mahinang nagtanong. Lampas 10:00 na, bakit hindi ka pa natutulog? Dapat natutulog ka na ng ganitong oras, hindi ba? Nakaligtas si Marie Chris? Lumingon si Sarah tahimik na tumingin kay Zephyr. Oo, sagot ni Zephyr na nakasuot ng purong itim na kamiseta. Ang gwapo-gwapo pa rin niya pero medyo pagod ang gwapo niyang mukha. Tumingin siya kay Sarah at mahinang sinabi. Nagising siya at nangakong hindi ka na mananagot. Ngunit sinabi niya na gusto niyang pumunta ka sa ospital para humingi ng tawad sa kanya. Sapat na bang paghingi ng tawad? Tumingin si Sarah sa kanyang madilim na mga mata at ngumiti. Zephyr, ano pang pinangako mo sa kanya? Hinawakan ni Zephyr ang kanyang malambot na mahabang buhok at bumulong. Wala akong ipinangako, ngunit sinabi ko lang na kung hindi mo mapigilan ang iyong sarili at masaktan siya sa hinaharap, tutulungan ko siya. Zephyr, hindi ka ba napapagod? Lalong natawa si Sarah at sarkastikong sinabi. Sinaktan niya ako, pinoprotektahan mo ko, sinaktan ko siya, pinoprotektahan mo siya. Patuloy mong pinagtatanggol kaming dalawa ng ganito. Hindi ka ba napapagod? Tumingin si Zephyr sa kanyang mapanuksong mga mata, tahimik na niyakap siya, isinandal ang ulo sa kanyang balikat at paus na sinabing, ayoko may mangyari sa'yo. After that, he put his hand on her belly and said softly, magkakaroon pa tayo ng mga anak, magkakaroon pa tayo nito. Baka sa susunod na mabuntis ka, wala na tayong ma-encounter na placental abnormalities. Dapat may pag-asa tayo, okay? Pag-asa? Nang marinig ang salitang ito, si Sarah tumawa habang umiiyak. Nawasak ng mundo niya. Paano pa siya magkakaroon ng pag-asa? Ang babaeng pinakaayaw niya ay nabubuhay ng maayos sa mundong ito. Ang lalaking gusto niyang tanggalin sa buhay niya sa wakas ay nanatili sa tabi niya at hindi siya pinapayagang makaalis. Anong pag-asang meron siya? Ngumiti si Sarah, mapang-uyam, mapanghusga, paos at mahinang boses niya. Zephyr, ikukulong mo ba ako ng tuluyan sa piling mo? Niyakap siya ng mahigpit ni Zephyr at nangako. Nagsorry ako sa'yo noon, babawi ako sa'yo. Mula ngayon ipinapangako ko sa'yo na pakikitunguhan kitang mabuti. Ililigtas kong iyong ama at hindi ka na ipapahiya ni Marie Chris. Makakapagtrabaho ka pa rin ng maayos at gaganda ang buhay mo. Nais niyang maging masaya si Sarah ngunit parang wala na itong pakialam sa lahat. Alam ni Sarah na imposible ito dahil ang puso niya'y puno ng galit at puot. Ayaw na niyang mabuhay kapiling ang lalaking ito. Hindi na niya gugustuhin makisama pa dito. Paano siya makakatakas sa taong ito ngayon na walang ginawa ko hindi sundan siya? Sa huli wala siyang kabuhay-buhay na nagsalita. Matutulog na ako. Nagtanong si Zephyr. Pwede ba tayong pumunta sa ospital bukas para humingi ng tawad kay Marie Chris? Mag-sorry ka lang sa kanya at matatapos ng usaping ito. Hinaplos ni Zephyr ang kanyang mahabang buhok. Mamaya na natin ito pag-usapan. Walang emosyon ang boses niya. Punyeta, hindi na nga si Zephyr na pilitin siya. Isinandal nitong kanyang ulo sa dibdib nito hanggang tuluyan siyang makatulog. Kinabukasan, pagkatapos tumayo ni Sarah mula sa pagtulog, naligo siya at nagbihis. Naglagay siya ng isang layer ng light makeup sa kanyang haggard na mukha. Nagsuot ng maganda at eleganteng black and white suit at naglakad pababa sa paikot-ikot na hagdanan. Si Benedict at ang 2 bodyguard ay naghihintay sa kanya sa ibaba. Nang dumaan siya sa harapan ng mga ito, nagkunwari siyang hindi niya ito nakita at lumabas ng tuluyan sa bahay. Sumunod si Benedict at binuksan ang pinto ng kotse para kay Sarah. Ma'am, hiniling ng inyong asawa na sundan ka namin mula ngayon. Hayaang may sumusunod sa kanya para protektahan siya o para bantayan siya. Natatakot itong may gawin siyang masama kay Marie Chris, kaya hiniling nito sa 3 bodyguard na bantayan siya. Ang magandang mukha niya ay nagpapakita ng bahagyang ngiti, hindi yung ngiting masaya kundi ngiting naiinis at tinanong niya si Benedict. Benedict, hiniling ba sa'yo ni Zephyr na panoorin ako? Ma'am, hindi po sinasadya ni Sir. Natatakot lang po siya na baka may mangyari sa inyo. Paliwanag ni Benedict sa kanya, ngumisi si Sarah. Pumunta tayo sa ospital.
Pupunta siya sa ospital, ngunit hindi siya pupunta sa ospital kung nasan si Marie Chris. Kung hindi sa ospital kung nasan ang kanyang ama, nakahiga pa rin ang papa niya sa intensive care unit. Siya ay maraming mga medical na tubos sa katawan. Matagal siyang tumingin sa labas ng glass window. Sinaktan ni Marie Chris ang kanyang ama ng ganito. Ngunit gusto ng papa niya na huwag maghiganti. Hindi siya hihingi ng tawad sa babaeng yon. Hindi ito mangyayari kahit nakailan. Bumalik si Xavier sa villa gabi na. Alas 7 na noon at hindi pa rin bumabalik si Sarah. Tinawagan niya si Benedict. Nasaan ang asawa ko? Nasa villa sa Cavite ang asawa niyo, sir. Sagot nito sa kanya. Hindi siya nagpunta sa ospital. Tanong ulit niya dito. Pumunta siya para bisitahin ang kanyang ama, ngunit hindi pumunta kay Miss Marie Chris. Kinagat ni Zephyr ang kanyang mga labi. Ano pa? Pumunta siya sa Cavite. Ano pang ginawa niya? Nagpunta ang asawa niyo sa medyo mataas na bahagi ng lugar upang bisitahin ang kanyang ina. At pagkatapos ay nasa bahay na ulit siya at hindi na lumalabas. Hindi masabi ni Zephyr kung bakit, ngunit medyo hindi siya mapalagay. Tumalo ng kanyang mga puso at nagtungo siya sa labas at sumakay ng sasakyan. Pagdating niya sa Cavite, si Benedict at ang dalawang bodyguard ay naninigarilyo sa pintuan. Nasaan ang asawa ko? Tanong niya sa mga ito. Sumagot si Benedict. Nasa loob pong asawa niyo. Tinaas niya kanyang mga pat, naglakad papasok ng bahay. Walang ilaw sa villa at walang tao. Sarah, medyo natatakot na siya at sumigaw. Walang sumasagot. Siya ay patuloy na naghahanap at sa wakas ay natagpuan niya si Sarah sa puno ng mangga sa bakuran. Naalala pa niyang ilang buwan nang nakakaraan. Ito ay naka-frame at nakaupo sa punong ito at nagpupunas ng mga luhang. Umaagos sa mga mata nito. Ngunit ngayon ito'y nakaupo lamang doon ng tahimik, hindi gumagalaw. Nakita ni Zephyr na tila si Sarah na wala ng pag-asa sa buhay at ang kanyang puso'y tila nahulog sa isang napakalalim na hukay. Nahuhulog ng tuloy-tuloy. Ang kanyang palaging malamig na mukha ay nagpapakita ng gulat at siya'y lumapit sa babae at tinawag ito sa nanginginig na boses. Sarah! Narinig to ni Sarah, ibinaba ang kanyang ulo, nakita niya si Zephyr. Sa ilalim ng punot malumanin na ngumiti. Zephyr, bakit nandito ka na naman? Bumaba ka muna, okay? Lumapit sa kanya si Zephyr, nalalangkit ang malamig na palad sa malamig na pawis. Natatakot siya. Tumingin si Sarah sa kanyang mga mata, ang mga mata nito'y itim na walang bakas ng kahit na anong emosyon. Zephyr, hiniling mo sa mga tao mo na bantayan ako. Natatakot ka ba na pumunta ako kay Marie Chris para manggulo? Hindi, natatakot lang ako na may mangyari sa'yo. Labi siyang nag-aalala tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip ni Sarah. Siya ay naging tensyonado mula nang siya ay lumabas sa ospital. Ilang araw nang nakakaraan. Bagamat mukhang masunurin siya, kumakain ng maayos araw-araw at nakikipagtulungan sa ospital para uminom ng gamot, halatang hindi siya nasisiyahan. Madalas siyang nakaupo sa bakuran sa buong hapon na walang ekspresyon ng muka, na halatang pagkabalisa sa kanyang katawan. Natatakot ka ba na may mangyari sa akin? Tumawa si Sarah, ang kanyang mga mata ay malungkot at malamig. Ang kanyang tawa ay pilit. Pinatay mong aking anak. Kinokontrol mong aking kalayaan at hiniling sa akin na humingi ng tawad sa nakasakit sa aking ama. Tinatawag mo itong nagmamalasakit? Ngayon natatakot ka na may mangyari sa akin. Ilang beses nagbago mga mata ni Zephyr. Takot na takot siya, ngunit hindi siya naglakas loob na inisin ng babae. Tumikim siya at mahinahong nagsalita. Kung ayaw mong mag-sorry, hindi tayo pupunta. Lahat pwedeng pag-usapan. Bumaba ka muna at pag-uusapan natin ito, okay? Hindi. Pinandilatan siya ni Sarah. Nalamig ang mga mata nito. Zephyr, hindi na ako makikinig sa'yo ulit. Hindi ko na hayaang kontrolin mo kung muli at hindi na ako magkakaroon ng utang na loob sa'yo. Bagamat kalmado ang kanyang tono, naunawaan ni Zephyr ang kahulugan ng kanyang sinabi. Sumikip ang puso niya at sinabi niya sa mababang boses. Hindi ko iniisip na may utang ka sa akin. Ayoko lang na may mangyari sa'yo. Bumaba ka na dyan, pakiusap. Mag-usap tayo. Pero anong magagawa ko? Ayoko lang na may utang na loob sa'yo. Ngumisi si Sarah na nakakilabot. Anong ibig mo sabihin? Hindi naintindihan ni Zephyr ang sinasabi nito. Magtatanong pa lang sana siya. Marami ng pulis ang pumasok mula sa labas. Sino ang nagsuplong sa mga pulis? Ilang pulis ang lumapit at nagtanong. Ako yon. Si Sarah na nasa puno sumagot sa pulis. Hindi maintindihan ni Zephyr kung bakit siya tumawag ng pulis. Magtatanong pa lang sana siya, narinig niyang malamig na sinabi nito. I intentionally hurt someone. I turned myself in. Sarah, nanginig ang mga mata ni Zephyr at hindi siya makapaniwala sa ginawa nito.
Ngunit hindi huminto si Sarah at sinabi ang bawat salita. Ang babaeng si Marie Chris na nakaligtas sa dagat sa balita. Siguro nakita niyong lahat ng balita, tama ba? Itinulak ko siya sa dagat. Sumusuko na ako sa aking ginawang kasalanan. Sarah! Ang mga itim na mata ni Zafir ay parang isang nakabaligtad na inkstone. Halos hindi na niya mapigilan ang emosyon at gusto niyang pigilin si Sarah sa pagsasalita. Ngunit nakaupo ito sa puno kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Tumingin si Sarah sa kanya. Itinaas ang gilid ng kanyang mga mata na may bakas na matinding kalupitan. Galit na galit ang itsura nito. Tila sinasabi nito, Zephyr, gusto mo humingi ako ng tawad sa Marie Chris mo? Hindi ko tatanggapin ang pabor na nais mo. Mamamatay kayong magkasama at mapupunta sa impyerno. Ang puso ni Zephyr ay natakot ng ilang segundo. Sa sandaling tinulungan niya si Sarah pababa ng puno, gusto niyang lumapit at yakapin ito ng mahigpit. Ngunit iniwasan siya nito at ang boses ng babae malamig at puno ng puot. Zephyr, mula ngayon, ikaw at ako'y hindi na magkakilala. Wala na akong utang sa iyo. Mas gugustuhin niyang makulong kaysa magkaroon ng pabor sa lalaki para sa mga kapritsyo ni Marie Chris. Ang mga mata ni Zephyr ay parang isang bangin sa sandaling iyon. Umiling siya at gusto sanang yakapin at suyuin si Sarah, ngunit tumayo ito sa gilid ng mga pulis at tinaas ang kanyang mga kamay. Nakagawa ako ng krimen. Hulihin niyo na ako at ayaw ko na makitang taong ito. Huwag niyong hayaang madalaw niya ako sa bilangguan. Sarah, nanginginig ang katawan ni Zephyr. Nagitla siya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang sasabihin ng babae yon. Halos gumuho ang kanyang mundo. Bago sumakay si Sarah sa sasakyan ng pulis, tumingin siya pabalik sa lalaki na may masayang ngiti sa kanyang mga mata. Hindi na kita makikita. Handa siyang makulong dahil sa kanyang ginawa. Ngunit kapag siya ay lumabas, hindi na siyang magdurusa. Sinabi ni Sarah sa kanyang sarili na hindi na niya makikita si Zephyr. At talagang hindi niya ito makikita. Nang makulong siya, hindi niya kailanman pinayagang magkita silang dalawa. Gaano man ito mag-apply para makita si Sarah, tumanggi siyang labasin ito. Sa huli, pinuntahan si Sarah ni Shawn Mendes. Sa ngalan ni Zephyr, nakita siya ni Sarah nakaupo sa harapan ng lamesa. Sa visiting room, umupo si Sarah sa harapan ng matikas na abogadong si Shawn Mendes na may kalmadong muka. Si Shawn ay isang magaling na abogado. Sinabi niya sa malumani na boses, si Zephyr ang nag-aasikaso sa bagay nito para sa'yo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad kay Marie Chris. Si Marie Chris ay pumayag din na i-drop ang kaso laban sa'yo. Kailangan lang na baguhin mong iyong pahayag at sabihin hindi mo itinulak ang sino man at aksidenteng nahulog si Marie Chris sa dagat. At dahil dyan, maaari ka nang makalaya dito. Si Zephyr talagang maraming kakayahan. Kung hindi niya kayang hawakan si Sarah, haharapin niya si Marie Chris. Si Marie Chris ay talagang magaling magtago ng emosyon. Gagawin niya anumang utos ni Zephyr sa kanya na parang aso. Si Sarah naglalaan ng paghanga sa kakaibang kakayahang iyon ni Marie Chris. Para sa kanya, napakahusay nito at napakatalented. Dapat nag-artista na lang ito. Ngunit sinabi niyang hindi na siya uutang ng kahit na ano pa kay Zephyr. Kaya tumango siya at kalmadong na nagsalita. May kasalanan ako kaya kailangan ako makulong. Ang mga mata ni Shawn ay matamang nakatutok sa kanya. Makakalabas ka basta't palitan mo yung statement. Bakit mo kailangan magdusa ng ganito? Hindi ko nais na may utang na loob ako sa kanya. Baka mamaya singilin niya pa ako. Bahagyang ngumiti si Sarah at nagbago ng usapan. Gusto ko sanang makipagkita sa'yo dahil gusto kong makausap ang kaibigan ko. Pwede mo ba siyang tawagan para sa akin? Tumingin si Shawn kay Sarah. Hindi niya alam kung bakit ngunit parang wala ng pagnanais na mabuhay pa ang babaeng ito. Nakaramdam siya ng awa at nilabas ang kanyang cellphone para tawagan si Rebecca. Pinindot niyang speakerphone. Pagkasagot ng tawag, agad na umiyak si Rebecca. Attorney, nakita mo na ba si Sarah? Kamusta na siya? Narinig niyang pag-iyak ni Rebecca, ngumiti siya at nagsalita. Bes, ako to. Nagulat si Rebecca sa kanyang pag-amin. Lalong bumuhos ang luha ng kanyang kaibigan. Bes, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi mo sinabi sa akin at sumuko ka na lang? Talaga namang itinulak ko siya sa dagat. Kung ikukumpara sa pag-iyak ni Rebecca, siya ay mas kalmado lang. Tanggap na niya itong kanyang kapalaran. Tinutupad ko lang ang responsibilidad ko sa kasalanang ginawa ko. Wala yun, Bes. Hindi mo na kailangan mag-alala para sa akin. Malalagpasan ko rin itong lahat. Paano ako hindi mag-aalala? Nag-aalala ko na hindi ka makakakain ng maayos o makakatulog ng maayos at baka apihin ka sa loob. Labis ng nagiging luha ni Rebecca. Mahal na mahal niyang kanyang best friend. Hindi naman. Okay lang ako dito at mas payapa ang puso ko.
Pinasaya ni Sarah ang kanyang tinig at nagpatuloy. Bes, inilagay kong card sa drawer ng opisina mo. Sapat ng pera doon para sa pagpapagamot ni Papa sa mga susunod na araw. Tuwing 15 ng buwan, maaari mo bang bisitahin si Papa para sa akin? Matapos mawala si Marie Chris, nilagay na niya ang card sa drawer ni Rebecca. Labis niya itong pinagkakatiwalaan. Alam niyang darating ang araw na ito na mahuhuli siya ng pulis at makukulong. Ang mga dividend na kinikita ng Lizaga Group taon-taon ay sapat na para tustusan ang gastusin sa paggamot ni Rogelio. Kaya ayos lang sa kanya ang nasa loob ng piitan dahil alam niya na magpapatuloy pang gamutan ng kanyang ama. Tutulungan siya ni Rebecca sa kanyang ama kaya walang kahit na anong pagsisisi sa kanyang puso. Sumang-ayon si Rebecca sa kagustuhan niya at umiiyak na sinabing, Bes, madalas ko ring bibisitahin si Tito Rogelio at ikaw. Dapat ay okay ka lang dyan. At kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako kaagad. Oo, salamat. Mag-iingat ka rin. Alagaan mong baby mo. Nakangiti niyang bilin dito. Malumanay na tinapos ni Sarah ang tawag na yon. Nakahinga siya ng maluwag. Tumingin kay siya ng kanyang malalaking mga mata at nakangiting sinabi, Attorney Mendez, sabihin mo na lang sa dati kong asawa na wag na niya akong pakikialaman. Pabayaan niyo na ako. Wala na akong pagmamahal sa kanya. Tanging galit na lang. Ayoko na siyang makita at kinasusuklaman ko siya. Ang kanyang nakakakilabot ng ngiti gumuguhit sa kanyang mga labi. Halata doon ang labis na sakit at galit. Tumingin si Sean sa kanyang payat na katawan at hindi alam kung anong sasabihin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagtanong ito sa kanya. Ang awang nadarama nito ay makikita sa mukha nito. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Sigurado na ako. Tumango siya tanda ng paninindigan. Walang magawa si Sean kung hindi tipunin ng mga dokumento at tumayo na para lisanin ang lugar. Attorney Mendez, biglang tinawag siya ni Sarah. Lumingon siya dito at ang maganda at kaakit-akit na babae na kagad nag-iwan ng malalim na alaala sa kanyang isipan ni nagbilin sa kanya. Alagaan mo si Rebecca, matalik ko siyang kaibigan. Huwag mong hayaang may mangyaring masama sa kanila ng bata. Tumango lang siya tanda na pagsang-ayon at dahan-dahang lumabas ng lugar na yon. Si Zafir ay matagal na naghihintay sa labas ng gusali. Pagkakita niya kay Sean, nagmamadali ang mga hakbang niya at lumapit dito. Ang lalaki na noon ay napakaganda at puno ng kaluwalhatian ay tila ganap nang naglaho sa sandaling yon. Sambilog na asul na balbas ang lumitaw sa kanyang gwapong mukha. At medyo magulo ang kanyang suit. May pamumula ang kanyang mga mata na mababakas ang lungkot, pagod at sakit. Kamusta na siya? Pumayag ba? Tumigil si Sean na tinignan siya. Ayaw niyang baguhin ang kanyang statement. Nagulat si Zephyr at para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit? Makakalabas siya basta't palitan ng kanyang pag-amin. Lalaya na siya kapag ginawa niya yon. Sinabi niya na ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa'yo. Kinamumuhian ka niya, mahinang sagot ni Sean sa kanya. Ang mga mata nito'y may konting lungkot na nadarama at nakikisimpatya sa kanyang pinagdaraanan. Nanginig ang lalamunan ni Zephyr saka nagsalita. Walang anuman kung galit siya sa akin, hahayaan ko na lang yon. Ngunit hindi niya pwedeng aminin ang kasalanan yon. Bumalik ka at kausapin mo siya ulit. Kailangan mo siyang kumbinsihin na ayusin ang statement niya upang makalabas na siya. Halos ipagtulakan na niya si Sean pabalik sa loob upang kausapin muli si Sarah. Sinigawan siya ni Sean. Malagong ang tinig nito. Pabayaan mo na siya. Yun ang gusto niya. Ano ka ba? Naging stiff ang katawan niya tulad ng isang puppet. Dahan-dahan siyang tumingin kay Sean na may pag-alangan sa mukha. Anong sinabi niya sa'yo? Mas pipiliin niyang mabilanggo kaysa tanggapin ang iyong tulong? Naintindihan mo ba? Sinasabi niyang wala na siyang pagmamahal sa'yo. Galit na galit siya sa'yo, naintindihan mo ba? Hinawakan siya ni Sean sa magkabilang balikat. Nabigla si Zephyr nang marinig ito, nalamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang dugo ay parang nagkulay puti at siya ay namutla ng gusto. Parang hindi niya matanggap ang sagot na yon. Hindi yun dapat mangyari. Umiling siya bago nagsalita. Hindi, gusto ko siyang makita. Dahil doon naglakad siya papasok sa police station at nag-request na makita si Sarah. Ngunit tumanggi si Sarah labasin siya. Si Zephyr ay naghintay sa harapan ng pulis. Ang puso niya ay nanginginig. Ang mga kamay niya ay nangangatal. Imposible. Paano siya hindi magpapakita sa akin? Pumunta ka ulit at tanungin, asawa niya ako. Hindi maaring tumanggi siyang makita ako. Zephyr, hindi na nakayanan ni siya ng kanyang nakikita at hinila si Zephyr palabas ng police station. Pabayaan mo na siya. Wala na siyang pakialam sa'yo. Igalang mo na lang siya, pakiusap. Maawa ka sa kanya at maawa ka rin sa sarili mo.
Ang mga tenga ni Zephyr ay parang humihiyaw at ang puso niya ay parang tinutusok ng kutsilyo sa sakit. Sinasaksak siya ng mga salitang kanyang naririnig. Ayaw niya yung tanggapin. Sa loob ng 30 taon ng aking buhay, isa lang ang minahal ko. Ibinigay niya lahat ng pagmamahal niya sa akin. Binigyan niya pa ako ng halos ng anak. Sa tingin mo, paano ko pababayaan ng babaeng laman ng aking puso? Paano? Sa unang pagkakataon, noon lang bumuhos ang kanyang luha ng ganoon. Maliban na lang noong mamatay ang kanyang ama. Subalit magkaiba yon ng sakit. Ang kanyang ama ay namatay na at ang babaeng minamahal niya ay nakakulong lang. Magagawan pa niya ng paraan na makapiling ito. Subalit ayaw na nito sa kanya. Hindi niya yun matatanggap. Pero ayaw na niya sa'yo, Zephyr. Please lang, hayaan mo na muna siyang makapag-isip. Pakiusap sa kanya ng kanyang kaibigan. Ang mga salitang ito'y parang libo-libong palaso na tumutusok sa kanyang puso. Parang puno ng dugo ang lalamunan niya. Paggalaw niya, parang dumali ng dugo sa kanyang ulo ng mabilis. Pagharap niya kay Sean, nanghinang biglang kanyang katawan at nawalan siya ng malay. Ilang araw na siyang hindi natutulog, abala sa mga problema ni Sarah kung paano niya masusolusyonan at naghihintay sa pagdinig ng kaso nito. Sa wakas, hindi na kinain ng katawan niya, bumigay na yun ng tuluyan na parang pinagpapahinga siya. Sa kanyang panaginip nakita niya si Sarah na masayang nagsasabi sa kanya ng, Zephyr, mahal kita. Gustong gusto kita. Pagkatapos sinabi ulit ito na, Zephyr, kinamumuhian kita. Matigas ang galit ng mukha ni Sarah, talatang labis na puwet sa kanyang mga mata. Nasaktan si Zephyr. Diyakap ito't sinabing, pasensya na, pinagsisisihan kong lahat. Mahal na mahal kita. Bumalik ka na sa akin. Itinulak siya ni Sarah, ngumiti ng may pang-aasar at umalis ng hindi lumilingon. Hinabol niya ito subalit hindi niya na naabutan. Talagang nagsisisi na siya sa kanyang mga nagawa. Huli na ba? Pagkatapos, si Sarah ay nahatulan ng 6 na buwang pagkakabilanggo para sa attempted homicide. Bumalik si Marlon mula sa ibang bansa at kagad na dumalaw sa kanya sa bilangguan na marinig ang balita. Tinitigan siya ng lalaki habang siya ay nakayuko. Bakit hindi mo pinili na baguhin ang iyong pag-amin noon? Sinabi ni Rebecca kay Marlon ang lahat na nangyari. Ngumiti ng bahagya si Sarah saka sumagot. Ayaw ko na magkaroon ng utang na loob sa lalaking yun. Bago ako pumasok dito kanina, nakita ko siya sa labas, naghihintay. Hindi ka ba niya dinadalaw? Tumingin pa sa labas si Marlon pagkasabi nun sa kanya. Hindi nagbagong mukha ni Sarah. Kung ganon, hayaan mo siyang maghintay kung gusto niya. Wala akong pake. Basta't araw-araw siyang pumupunta dito pero hindi ko siya tinatanggap. Ikaw ay kilala at malapit ka na magtagumpay. Pero bigla na lang nangyari to. Medyo may panghihinayang si Marlon sa naging kapalaran niya. Tumingin si Sarah sa kanya. Kuya Marlon, kapag lumabas ba ako dito, tutulungan mo pa rin ba ako? Bagamat medyo kilala na siya ngayon, meron pa ring mantsa ng pagkakakulong sa kanyang resume. Ang bahid ng rehas ay hindi na mabubura sa kanyang katauhan. Sumagot si Marlon ng buong tiwala. Tutulungan pa rin kita. Ngumiti si Sarah sa lalaki. Salamat, kapag lumabas ako dito, susunod ako sa'yo. Susunod ka sa akin? Nagulat si Marlon sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, susunod ako sa'yo para magtrabaho. Sagot niya na natatawa. Ano bang iniisip mo? Napagtanto ni Marlon na mali ang intindi niya, ngumiti siya at tumango. Kung ganon, kailangan mo magsikap mula ngayon. Medyo nagulat siya at tumingin sa lalaki. Kailangan ko magsikap mula ngayon? Paano? Oo, madalas ako magpapadala sa'yo ng mga disenyo mula ngayon. Pwede mong trabahuhin ang mga ito ng tahimik at ako ang bahala sa lahat ng ibang bagay. Isipin mo na lang na isang retreat to. Nakangiti ang gwapong mukha ni Marlon habang nakatingin sa kanya. Na-excite ang puso ni Sarah sa kanyang narinig mula kay Marlon. Laging may dalang magandang balita ang lalaking ito sa kanya. Parang naging mentor na niya si Marlon simula pa lang noong una. Panay ang papuri nito sa kanya at nangakong lalaking magiging sikat siya. Internationally, sa hinaharap, medyo naantig si Sarah tumango. Salamat Kuya Marlon, sinabi sa akin ng mama ko na si Tita Lily ay isang designer din ng kabataan niya. Pwede sanang maging sikat kaso namatay siya ng maaga. Kaya't naging designer ka para to pa rin ang pangarap ng mama mo. Hindi ba? Nakangiting sabi ni Marlon. Hindi inaasahan ni Marlon na mahuhulaan niya ito. Tumango si Sarah matapos magulat at ang ngiti niya ay mas malambot kaysa dati. Oo, kaya siguro dito din ako nalinya. Kung ganyan magsikap ka para to pa rin ang pangarap ng mama mo at pati na rin ang iyong sariling pangarap. Hinikayat siya ni Marlon na magsikap pa. Baka dumaan ako dito madalas sa mga susunod na araw. Okay, salamat. Tanging naisagot niya. Matapos makipagkita kay Marlon, mas magaan ang pakiramdam niya.
Bago ito dumalaw, puno siya ng galit at paghihiganti para sa kanyang ama. Lalong lumalalim ang galit sa kanyang puso at araw-araw niyang iniisip kung paano haharapin si Marie Chris. Sa susunod nilang pagkikita, hindi siya nakakaramdam ng anumang kagaanan sa puso hanggang dumating si Marlon at dalawin siya. Sinabi nito na meron pa siyang mga pangarap at kailangan niyang tuparin ang pangarap nila ng kanyang ina. Tama, bukod sa galit, meron din siyang mga pangarap na kailangang ipaglaban. Ano kayang mangyayari ngayong nasa bilangguan na si Sarah? Ano ang gagawin ni Zephyr ngayong halos ipagtabuyan na siya ni Sarah sa kanyang buhay? At ano kayang mangyayari kay Sarah pagkatapos ng 6 na buwang pagkakabilanggo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.